Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat. Bansang Pilipinas ay magandang umaga po sa inyong lahat. Buong mundo, magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Diyos Jesucristo. Nasa ang magandang balita, Biblia sa bawat Pilipino. Ayan po pangalan ni Jesucristo na ating sinasamba. Tayo po ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, mga bituin, buwan, at lahat ng mga nasa kalangitan. Sumasampalataya po kami sa iyo, Panginoon, na may gawa ng langit at lupa, mga tao, hayop, halaman, at mga bagay-bagay dito at mga karagaran. Sumasampalataya po kami sa iyo ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas, sapagkat po, Panginoong Diyos, ay mahal din po namin ang aming ang kapwa, maging ang aming sarili. Kaya hinihiling po namin naman na basbasan mo kami ng iyong banal na Espiritu upang magkaroon po kami ng malinaw na pag-iisip, magandang pangangatawan, at ilayo mo po kami sa mga sakit at mga karamdaman. Ilayo mo po kami sa aksidente, sa anumang kasamaan. Tulungan mo po kami sa aming mga ginagawa. Kung ano man po ang aming trabaho, maging ang presidente, senador, congressman, o mayor, o mga chairman, o mga tanod, o mga manggagawa ng salita ng Diyos. Mula sa mga pinagkatiwalaan mong tao na binigyan mo ng kapangyarihan dito sa ibabaw ng mundo, na yung mga alagad, mga propita, mga apostol, mga evangelist, mga guro at saka pastor, na sinabi mo, ipahayag mo ang iyong mga salita sa lahat ng mga tao. Hinirang kita upang pahayag mo sa buong mundo at sa lahat ng tao na magsipagsisi sila sa kanilang mga kasalanan at sumunod sa ating Panginoong Hesus, sapagkat siya lamang ang makakapagligtas sa lahat ng mga nilalang ng tao, sapagkat siya ay Diyos na pinili ng Ama na makapangyarihan sa lahat. Kaya maraming salamat, Ama, sa binigay mo sa aming buhay, sa mga biyaya, sa lahat, at iningatan mo kami sa araw-araw, at naging malakas kami, at nakakapag-input po kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan mo, Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Palakpakan natin siya ng malakas. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, may mensahe po ako sa inyo sa ating salita ng Diyos na si Jesucristo.
Tumago po tayo sa John 11. Talata 17 hanggang 37. At 43. Ayan po. Babasahin ko ang kanyang mga salita sapagkat ang kanyang buhay ay maiksi, hindi maiksi, kundi napakahaba at makapangyarihang Diyos ang ating Panginoon. Wala siyang katulad. Ang tao lamang ang maiksi ang buhay. Sapagkat ang Diyos walang katapusan. Ang mga tao ay maiksi lamang ang buhay. Kaya po, maiksi lamang po ang aking buhay sapagkat nagmula tayo sa ating Diyos na makapangyarihan. Kaya araw-araw ay lagi po tayong magpasalamat sa Kanya sapagkat Siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya dumago po tayo sa ating mensahe na si Jesus ang muling pagkabuhay. Noon dumating si Jesus, nalaman niyang bordis ng nakalibing si Lazaro. Na 4 na araw nang nalibing si Lazaro. Hindi aabot ng 3 kilometers ang layo ng Bethany. Sa Jerusalem. Oo. Maraming Diyos ang pumunta para makiramay kina Marta at Mary sa pagkamatay ng kapatid nila si Lazaro. Sinalubong ni Marta si Jesus nung mabalitaan niyang parating na ito. Pero nag-stay si Mary sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Lord, Panginoon, kung nandito po sana kayo, di sana mamamatay ang kapatid ko. Ayan po ang sabi ni Marta kay Jesus. Kung nandito po sana si Jesus sa kanila, ay hindi sana namatay ang kanyang kapatid na si Lazaro. Kaya mga kapatid, nandyan niyo po, ang buhay natin ay muli pa tayong mabubuhay. Kaya manampalataya po tayo kay Jesus sapagkat ang patay ay maaari pang mabuhay. Kaya tayo mga nabubuhay sa ngayon ay pinapangako niya na kapag tayo ay sumunod sa Kanya ay hindi na tayo mamamatay kailanman. Mamaya, ibibigay ko sa iyo ang update para sa ating Panginoong Yeso Cristo. Pero kahit na ngayong alam kong ibibigay ng Diyos sa iyo ang kahit anong hingin mo, sinabi ni Jesus sa kanya, mabubuhay ulit ang kapatid mo. Nagsalita si Jesus na nangako siya na mabubuhay ulit Marta ang iyong kapatid. Mabubuhay ang iyong kapatid. Sagot ni Marta, alam ko naman pong mabubuhay ulit siya sa huling araw. Sabi ko nga, huling araw pa. Huling araw, mabubuhay. Yung sagot ni Marta sa huling araw. Pero kay Jesus ay ngayon na. Ngayon ka na bubuhayin ni Jesus kapag ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Ganyan siya kalakas. Kaya nga tayo yung mga niniwala sa Kanya ay muli tayong bubuhayin ngayon din. Niniwala ka ba? Ito, papaliwanag ko sa iyo maya-maya ang update para sa Kanya. Sabi niya Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sabi ni Jesus, siya po ang may sabi nun, ang makapangyarihan sa lahat.
Mabubuhay ang lahat ng nananalig sa akin kahit mamatay na sila. Oo. Ayan, itanim niyo po sa isip ninyo na kahit mamamatay kayo, ay mabubuhay kayo kapag kayo ay sumunod sa Kanya. Pero ano nga ba? May mga kondisyon yan. Kailangan sumunod ka. Maraming kondisyon yan. Huwag kang gagawa ng hindi magaganda. Ano ba yung mga hindi magaganda? Yung pagnanakaw. May ano ka na, may foul ka na doon. Halimbawa, ikaw ay sinungaling. Mababawasan yung tiwala sa iyo ng Diyos. Ikaw ay mamamatay tao, ay hindi ka na pwede. At lahat ng mga sinasadya ay hindi na po pwede. Sapagkat kung narinig mo na ang kanyang salita na ikaw susunod, dapat hindi mo na gagawin ngayon din. Sapagkat tinanggap mo na siya sa puso mo. Halimbawa, pinag-usar sa'yo, ito, bibigyan kita ng pera, patayin mo si ganito. Dahil ikaw ay nasa Panginoon ka na, huwag mo nang gagawin sapagkat nasa Panginoong Diyos ka na. Kapag ginawa mo yon, pinatay mo isang tao, ay maaari ka ng uhusgan ng Panginoon. Sapagkat sinadya mo, alam mong mali, at ginawa mo pa. Ikaw ay di ka na papatawarin. Doon ka na sa bibigyan ka na ng parusahan ng Diyos ayon sa kanyang mga ipinangakong parusa. Ganun mangyayari. Kapag ikaw ay sumunod, ay ikaw ay may kaligtasan at ikaw ay iingatan pa sa kanyang buhay. Ganun yun, mga kaibigan. Kaya sabi niya, kahit kailan di mamamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Naniniwala ka ba dito? O kayo, mga nakikipag nakikinig? Naniniwala ba kayo na hindi din na kayo mamamatay? O sinasabi niya rito, kahit kailan di namamatay ang lahat ng nabubuhay at nananalig sa akin. Sabi niya, may question mark. Naniniwala ka ba dito? Ituturo, naniniwala ka ba dito? Yan ay may katotohanan. Kung malinis ka na, hindi ka na mamamatay. Hindi lang sa naligo ka na, malinis ka na. Hindi lang sa naging mabait ka, papakain ka, maraming tao, mabait ka na. Napakahabang proseso. Kailangan susundin mo ang yapak ng Panginoon. Kung paano siya magpatawad, kung paano siya magpagaling, kung paano siya magbili ng pagkain, kung paano siya magbuhay ng patay. Yun ang mga gagawin natin. Ang gagawin po natin ay magbuhay ng mga patay sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Wala tayong kapangyarihan sa pangalan niya. Magpapagaling tayo ng mga may sakit sa pangalan niya. Magpapakain tayo ng maraming pagkain sa pangalan niya. Tutulong tayo sa mga organisasyon sa pangalan niya. Sapagkat siya ay may-ari ng langit at lupa. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat, ay kailangan ay sumunod tayo. Kung ikaw ay gusto mong mabuhay na hindi ka mamamatay. Sapagkat ang kasalanan ay magbubunga
ng kamatayan. Ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Ay magbubunga ng kamatayan. Ay tinanong dito si Marta, naniniwala ka ba dito? Si Marta na nga sumagot na yes! Nagulat pa. Nagkagulatan pa, yes! Yes! Naniniwala ako. Sabi niya, naniniwala ako. Sagot niya, naniniwala akong ikaw ang Christ. Si Marta lang ba yun? Sino sa inyo sa mga naririnig ka, nakikinig ang naniniwala? Pag naniniwala ka, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kapag ikaw ay naniwala na hindi ka na mamamatay kay Kaya. Napakaganda, di ba? Kaya, ano na tayo? Sapagkat sabi niya, ang Son of God na dadating sa mundo. Anak ng Diyos, darating sa mundo. Pero sa Mateo 10, 1:10, sinabi niya na doon ang sikreto. Ano ba yung sikreto na sinabi ni Jesus sa atin? Ang Ama at ang Anak ay isa. Isipin mong mabuti kung paano siya ay Jesus ay Diyos. Naniniwala ka ba? Kapag ikaw ay naniniwala, ikaw ay mabubuhay na maguli at mabubuhay ka na walang kamatayan. Sinabi niya, hindi ko sinabi yan. Andito yun, basahin niyo sa John 11 hanggang 17 to 44. Basahin niyo Kapag nabasa niyo yan, maniniwala kayo at iyong paniwalaan at huwag na kayong gagawa ng anumang kasamaan. Ngayon ay maliligtas na kayo. Ako man, naniniwala ako sa Kanya, maliligtas na ako dahil ako nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala ako sa Kanya na buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip at buong lakas. Sapagkat siya lang ang mga kapagligtas sa buhay natin. Buong lakas dapat, buong kaluluwa, buong pag-isip. Sapagkat siya lang ang tunay na Diyos at makapangyarihan. Ngayon, umakyat na si Jesus. Umakyat na. After na sasabihin ni Marta, ito, umuwi siya. Sinabi niya ang kapatid niyang si Mary at sinabi in private. Sinabi lang na pupunta nga din dito. At ito ang picture at tinatawag ka. Nang marinig ito ni Mary, nagmadali siyang tumayo at tinulubong si Jesus. Nandun pa si Jesus nung saan siya sinalubong ni Marta at di pa siya pumasok sa bayan. Nagmamadaling lumabas si Mary, sinundan niya ang nakikiramay kasi akala nila sa libingan siya pupunta doon umiiyak. Iyak. Dumating si Mary sa lugar kung saan si Jesus at umiyak siya sa paanan ni Jesus. Si Maria ay umiyak sa paanan ni Jesus. Sinabi ni Mary, Lord,
Kung nandito sana kayo, di sana namatay ang kapatid ko. Umiyak si Mary. Sapagkat kung andun si Jesus, ay nabuhay sana ang kapatid niyang si Lazaro. Nang makita ni Jesus na umiyak si Mary at ang mga taong kasama niya, napagkabag at natats. Napagkabag at natats ang kanilang puso at ang buong katauhan. Buong katauhan. Umiyak si Jesus. Sinabi dito, nagtanong si Jesus, saan niyo siya nilibig? Saan niyo siya nilibig? Tinanong ni Jesus. Sabi naman nila, sumama po kayo at tignan niyo, Lord, sagot nila. Sinama si Jesus kung saan inilibing si Lazaro. Umiyak si Jesus. Umiyak si Jesus dahil mahal niya si Lazaro. Ganon din tayo. Mahal din tayo kapag tayo ay namamatay ng mga anak niya. Siya ay iiyak din at tutulo ang luha sapagkat anak niya tayo. Iiyak siya. Parang tunay na anak natin. Ako may anak. Namatay anak ko, iiyak ko. Ganon din kayo. Namatay ang anak ninyo, iiyak din kayo. Diba? Ganon din, pag namatay ang magulang nyo, iiyak din kayo. Namatay ang magulang ko, iiyak din ako. Ganon. Sabi ganon ang natin. Sa dami natin, naaalala natin kung nabubuhay siya, ay mabuti siya. Kaya nung namatay, tayo ay umiiyak. Sapagkat siya ay napakabuti. Sabi ng mga tao, tingnan niyo ko kung gaano niya kamahal si Lazaro. Nabiyak pa ng mga tao si Lazaro. Tingnan nyo si Jesus kung gaano nakamahal si Lazaro. Tingnan niya doon sa libingan. Tingnan niya sa libingan. Pero may ilang nagsabing, di ba pinagaling niya yung bulag? Sabi ng mga katabi, di ba pinagaling niya yung bulag? Pinagaling niya yung bulag. Di ba niya kayang gumawa ng paraan para hindi sana mamatay si Lazaro? Nakakahaka pa. Hindi niya ba kayang gawa ng paraan na hindi mamamatay si Lazaro? Hindi pa kasi nagdadalawang parang mga tao kung mabubuhay na ba si Lazaro. Ito na, binuhay ulit si Lazaro. Ito na ang dating. Napagabag ulit si Jesus. Pumunta siya sa libingan. Sa isang kuweba na may malaking bato na nakatakip sa entrance. Nakatakip sa entrance. Yung sa pintuan ba, may nakatakip sa malaking bato. Inuutos ni Jesus, alisin ninyo ang bato. Inuutosan yung tao na alisin ang bato. Titingnan niya ang si Lazaro. Sumagot si Marta, yung kapatid ng namatay. Lord, 4 na araw na siya dyan
siguradong masama na ang amoy niyan. Pero mo, ang tao, kapag namatay, ay mabaho na sa loob ng 4 na araw. 4 na araw, nabaho ko namatay. 4 na araw, ako ay mabaho na. Ganun din kayo, mga tao. 4 na araw, kapag kayo ay namatay, mabaho na rin kayo. Sapagkat ang mga ugat lang natin ay mga katawan natin ay kinakain ng puot. Sapagkat matigas lang ang puot, kumalat sa katawan natin kasi may kasama na tayong puot sa katawan. Sinabi ni Jesus, diba, sinasabi ko sa iyo na makikita mo ang kadahilanan, kadakilaan ng Diyos kung manalig ka. Oo. Ayan, magandang mensahe ng ating Panginoon. Yan ang napakaganda. Sabi niya, kung kadakilaan ng Diyos, kung manalig ka. Oo ha, kung ikaw ay mananalig sa kay Jesus, ay sigurado mabubuhay ka. Patanggal lang ba to? Tumingin si Jesus sa langit at sinabi, yan, ano sabi niya? Tumingin sa langit. Ayan, kitang-kita ko ang langit eh. Ayan. Ayan, titingnan ko, dahil ang kubo ko na ito ay butas-butas. Ay, yung pintuan ko na yan ay butas. Ayan. Ayan. Ang ano ko na to, ang kubo ko na to, yung maliit na kubo ay sira-sira. Pinag-iipunan ko pa yan para makabili ako ng bubong. Pero kung ipagkakaloob ni Lord, 1 click lang yan yung bahay nito. 1 click na to, bahay ng Diyos. Kaya nung tumingin siya sa langit, gaya ko, tumingin ako sa langit, kita ko agad ang liwanag. Ayun o, kita mo agad ang langit. Ayan. Ayan o. Oh, kita mo agad si Kristo nandun sa langit. Ganon ang tumingin ang Diyos sa langit. Kaya nga, kapag manggagamot tayo o bubuhayin natin ang patay sa pangalan niya, ay tumingin muna tayo sa langit. Kailangan butas ang ating bubong para makita natin ang langit. Kaya itong church na to ay bubukulan to. Kaya kapag ang camera ay ginanon mo, ay kita mo na agad ang langit. Diba? Masaya. Kahit na bahay kubo lang yung altar ng Panginoon, ay andito siya tumutulong sa akin upang ibayad ang kanyang mga sakripisyo nung siya ay nabubuhay pa. Sakripisyo niya. Sakripisyo yun nung nandito siya. Kaya tayo, lagi tayong nagsasakripisyo sa araw-araw sapagkat ang sakripisyo ay magbubunga ng buhay na walang hanggan. Ang kasalanan ay magbubunga ng kamatayan. Oo, di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo at sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Ito sabi niya, sinabi ni Jesus, Tay, salamat at pinakinggan mo ako. O, Tay, ang tawag niya sa langit sa Ama, Tay, Ama, Tay, salamat po, pinakinggan niyo ako.
salita ng Panginoon na kahit salamat po, pinakinggan niyo ako. Pinakinggan niyo yung langit, pinakinggan siya. Alam kong pinakinggan mo ko lagi. Pero sinabi ko ito para sa mga tao nandito, para maniwala silang pinadala mo ako. Kasi ganoon, maniwala ang mga tao na siya ang pinadala ng Diyos. Pinadala ng Diyos sa lupa. After niyang sabihin ang mga ito, sumigaw siya. Pagkatapos daw sabihin niya ng ganon, nagpasalamat sa Ama at pinakinggan siya, nagpasalamat siya, ay sumigaw siya. Mabuhay ka, Lazaro! Salamat po, Ama. Ayan, sagot niya. Salamat po, Ama. At pinakinggan mo ako. Lumabas ka. Ano sabi niya? Lumabas ka. Sa iyong libingan. Lumabas ka. Sa iyong libingan. Bumangon ka. Bumangon ka. Bumangon ka. Sa iyong kinaroroonan. Sabi ng Panginoon. Lumabas ang taong namatay. Lumabas ang taong namatay. Sino yun? Sino? Si Lazaro. Si Lazaro ay nabuhay na mabuti. Kaya manalito tayo sa ating Panginoong Isos sapagkat siya ay muli tayong bubuhayin. Hindi ito kwento-kwento. Hindi ito kwento-kwentong kasinungalingan. Ito ay katotohanan. Kapagkat sinabi